Na-experience mo na ba na nag-sign up ka sa online course tapos after isang linggo or 2 linggo nawalan ka na ng gana? Hindi naman usually dahil boring yung content or hindi magaling yung teacher. Madalas wala lang talagang sense of community. Pag pakiramdam mo mag-isa ka lang na nag-aaral, ang dali talaga mawala ng motivation. Kaya sobrang game changer ng pag-build ng engaged online learning community. Hindi lang para sa students mo, pero para na rin sa success ng course mo. Sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa at mag-grow ng engaged online course community gamit ang Learn Worlds. Pag-uusapan natin kung bakit mahalaga ang communities, paano mag-setup ng step by step at yung best ways para manatiling engaged yung students at bumalik pa ulit. So without further ado, let's get into it. Why building a community matters? Isipin mo kung paano tayo natural na natututo nung bata pa tayo. Natuto tayo sa pakikipag-usap sa iba, pag-share ng ideas at sabay-sabay na pag-solve ng problem. Yung online course community, nire-recreate niya yung experience na yan sa virtual setting. Instead, mag-isa lang mag-go through sa course, pwedeng magtanong yung students at makakuha ng mabilis na sagot. Pwede nilang i-share yung progress nila at makakuha ng feedback galing sa iba. Pwede silang mag-discuss ng ideas at mag-solve ng problems together. And wag din natin kalimutan na yung communities nagbibigay ng emotional support. Minsan, mahirap talagang matuto ng mga bagong bagay. And yung pagkakaroon ng space kung saan pwedeng i-share ng students yung struggles at yung wins nila kasama ng mga taong nakakaintindi sa pinagdadaanan nila, sobrang mas rewarding ng buong learning process. Kaya may built-in community features yung mga platforms tulad ng Learn World. Hindi lang siya about sa pag-deliver ng content. About din siya sa pag-create ng space kung saan natural na nangyayari yung learning through interaction and support. So kung ready ka nang i-level up yung course mo at gumawa ng vibrant online learning community, mag-start ka na with Learn Worlds today. Pwede mong i-click yung link sa description sa baba para malaman kung ano to at mag-sign up for a free trial para makasabay ka rin sa video na to. Step 1, pag-setup ng community sa Learn Worlds. So yung pag-setup ng community sa Learn Worlds is surprisingly easy. Pero may ilang importanteng decisions ka pa rin kailangan gawin along the way. Getting started. Una, mag-login ka lang sa Learn Worlds dashboard mo. Sa ilalim ng Learning Apps section, may kita mo yung option para sa community. Kung bagong community pa lang yung isa-set up, magsisimula ka talaga sa clean slate. Walang posts, walang groups, wala pa lahat. And okay lang yun. Bubuuin natin siya from the ground up. Now, once na nasa community settings ka na, kailangan mo nang mag-decide kung paano mo gustong simulan yung community. Maraming flexibility dito sa Learn Worlds. Access set. May iba't ibang options ka pagdating sa kung sino yung pwedeng maka-access ng community. Pwede yung all logged-in users, meaning kahit sino na may account pwedeng sumali at makiparticipate. Pwede rin yung only paying learner. Magandang option to kung gusto mong gawing added benefit yung community para sa mga students na bumili ng course mo. Meron ding closed community na hindi na open sa new members. Pero yung existing members pwede pa rin makaparticipate. Kung gagamitin mo yung community bilang perk para sa paying customers, mas okay na limitahan siya sa paying learners. Mas nagiging exclusive yung feel niya at nadadagdagan yung value ng course mo. Pero kung goal mo naman is mag-build ng audience or mag-increase ng engagement, pwedeng baka smart move na yung open siya sa all learners. So para ma-access yung community, punta tayo sa left-hand side, sa ilalim ng communication, tapos click natin yung community. Under nun, punta tayo sa settings at i-click natin yan. Dito na papasok yung community access. So again, naka-enable yung community, which is yun yung gusto natin. Tapos sa access community, may choice tayo between logged-in users or only paying users. Gusto natin gawin to for only paying users. So i-click natin yan, tapos save. Sweet. Group creation and posting. Next, kailangan nating i-decide kung sino yung pwedeng gumawa ng groups at mag-post sa community. May dalawang main options dito. Una, admins only. Mas controlled to at mas siguradong on-track yung content. Pangalawa, open to all users. Mas encourage yung organic interaction pero baka magulo siya kung hindi mo siya i-moderate actively. Ang magandang middle ground is payagan yung users mag-comment at mag-post pero limitahan yung group creation sa admin. Ganito, tuloy-tuloy pa rin yung conversations pero hindi siya nagiging out of hand. Step 2, pag-structure ng community para sa engagement. Now, once na setup na yung basic access at posting rules, oras na para isipin kung paano i-structure yung community para mas ma-encourage yung engagement. Creating a welcome space. Importante ang first impressions. So, gumawa tayo ng dedicated section para sa mga bagong members na pwedeng mag-introduce ng sarili nila. Kunwari, pwede kang gumawa ng pinned post na may message like, "Welcome sa group. Super glad kami na nandito ka. Magpakilala ka sa comments at ano yung isang bagay na gusto mong makuha sa course na to." So, gagawin natin, lalabas muna tayo sa settings at gagawa tayo ng pinned post dito sa welcome space. Click natin yung add new space, tapos pangalanan natin na space na welcome. Sa description, lagay natin getting to know you. Now, may ilang options tayo dito. Pwede nating payagan yung members na mag-sort ng posts, pero i-off muna natin yan. Iiwan lang natin siya sa newest first. Then, dito sa option na show space members, ibig sabihin may kita ng members kung sino pa yung nasa space. And okay yan. Yan yung gusto natin. Kung gusto mong i-hide yung isang space sa community for some reason, dito mo siya pwedeng i-on. And lahat ng ibang settings dito okay na. So, i-click natin yung save. Now, punta tayo dito sa welcome area. Tapos, i-type na natin yung pinned post na nabanggit natin kanina. Then, i-click natin yung share. Para mapinto, punta tayo dito sa 3 dots sa right side. Tapos, click pin to the top para nasa taas lang siya ng welcome channel. At alam agad ng lahat kung ano yung gagawin at paano makiparticipate. Create themed groups. So, kung yung course nyo ay maraming topics, helpful talaga na gumawa ng separate group per topic. Halimbawa, kung tuturo kayo ng social media marketing, pwede kayong gumawa ng groups like Instagram strategies, Facebook ads, growing your LinkedIn network. Mas madali to para sa mga students na naghahanap, para sa mga students na mahanap yung content at discussions na
pinaka-relevant sa kanila. Set up discussion threads. Yung open-ended discussion threads, isa sa pinakamadaling ways para ma-encourage yung engagement. Instead na maghintay kayo ng magtatanong ng students, gumawa na kayo ng discussion prompts para magsimula yung usapan. Halimbawa, ano yung biggest challenge na na-encounter mo so far? Ano yung strategy na gumana sa'yo ngayon? Or may nakatry na ba ng XYZ at ano yung result? Mas madali ito para sa mga students na sumali sa conversation at nakakatulong para manatiling active yung community. Step 3, creating content and activities to keep people engaged. Once na up and running na yung community, kailangan nyo na siyang buhayin gamit yung fresh content. Announcements and updates. Maglabas ka ng regular announcements para updated yung students sa new content, upcoming events, or important deadlines. Yung weekly update sobrang okay para manatiling on track lahat. Pwede kang mag-post ng ganito. Hey everyone, reminder lang na lalabas na yung next module bukas. Kung may questions kayo tungkol sa last module, i-drop nyo lang sa comments sa baba. Live Q&A sessions. Yung pag-host ng live Q&A once or twice a month, sobrang effective para manatiling mataas yung engagement. Binibigyan nito yung students ng direct access sa'yo at nakatulong mag-build ng trust. Pwede nyo itong gawin via Zoom or direkta sa LearnWorld kung gamit nyo yung built-in live session feature. Polls and feedback. Mahilig magbigay ng opinion ng mga tao. So, gamitin nyo yung polls para i-engage sila. Magtanong ng tulad ng anong topics ang gusto nyong i-cover next. Mas gusto nyo ba yung live sessions or pre-recorded content? Nakatulong to para ma-shape yung course base sa kung ano talaga yung gusto ng students at ramdam nila na mahalaga yung input nila. Step 4, moderation and community guidelines. Ang isang strong community kailangan ng clear guidelines para manatiling maayos. Set community rules. Gumawa ng pinned post na may malinaw na rules para sa behavior at engagement. Isama yung mga tulad ng maging respectful sa opinions ng iba, panatilihing relevant yung posts sa course topic, at walang spam or self-promotion. Handle issues quickly. Kung may mag-post ng inappropriate or off-topic, ayusin agad. Inaalaw ni LearnWorlds na mag-delete ng comments at pati na rin mag-restrict ng certain users kung kailangan. So, kunwari, gusto mong gumawa ng poll. Sobrang dali lang. Papasok lang kayo dito sa general space, tapos click natin to para mag-start ng poll. Pwede mong ilagay yung tanong na tulad ng anong module yung gusto nyong matutunan next. Tapos, magbigay ka lang ng iba't ibang options dito. So, for this example, may Photography 101 course ako. Pwede yung lighting, pwede rin yung photo editing. At yung next naman, how to make money as a photographer. Tapos, pwede mo na siyang i-share. And from there, pwede nang pumasok yung users at mag-vote. Ang ganda nito kasi lahat nasa isang place lang. Hindi mo na kailangan gumamit ng Google Forms or Typeform or kung ano-ano pang software. Sobrang pinapadali ni LearnWorlds na panatilihin lahat under one roof. Step 5, tracking and improving engagement. May built-in analytics ang LearnWorlds na nagpapakita kung gaano ka-active ang community nyo. So, pwede nyo i-check yung metrics tulad ng number of posts at comments, ilang students yung active weekly, at anong klase ng posts yung may pinakamaraming engagement. Ang pag-build ng online course community kailangan ng effort, pero isa to sa best ways para tumaas yung student engagement at gumanda yung learning outcomes. Sa LearnWorlds, pwede kang gumawa ng professional at engaging communities nang hindi umaasa sa third-party platforms tulad ng Facebook, Slack, or Discord. And once na up and running na yung community, mapapansin mo na yung students mo ay mas motivated, mas connected, at mas malaki yung chance na mag-succeed. So kung ready ka nang mag-build ng sarili mong learning community, i-check mo na yung LearnWorld free trial gamit yung link sa description sa baba. Na affiliate link to, which means kumikita kami ng maliit na commission kapag ginamit mo siya. Pero no extra cost sa'yo. And malaking tulong talaga yung commissions na yan para masuportahan yung channel at para makagawa pa kami ng free content na katulad nito. So kung gagamitin nyo yung link, thank you so much in advance. And kung nakatulong sa'yo ang video na to, huwag mong kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-hit yung notification bells para hindi mo ma-miss ang future videos. Dito sa channel na to, gumagawa kami ng videos na tumutulong sa new and existing entrepreneurs na magsimula at magtagumpay sa business. So make sure na mag-subscribe. Other than that, thank you so much sa panonood and takits tayo sa next video.